Now, joining us today to discuss the situation is Leonardo June De Leon, President of Laban TNVS. Good to have you with us, sir. Thank you for joining us. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay. Well, of course, June, I think you heard naman yung initial report and you've seen reports. Grabe ang posibleng itataas ng mga presyo ng mga prices ng fuel. No? Are you ready for this? Paano tayo mag-a-adjust? Hindi po ready ang mga TNVS drivers po dito sa pagtaas ng gasolina dahil hanggang sa ngayon wala pang subsidiya na natatanggap ang mga kasamahan natin na driver galing sa ating gobyerno. Kaya marami pong mga drivers ngayon na pinipili na lamang na magtrabaho muna sa iba hanggat inaantay nila na maayos itong problema, itong krisis na kinakaharap natin. Dapat po ay talagang bilisan ng ating gobyerno ang pagtulong sa mga public utility vehicle drivers dahil baka po magkaroon ng krisis din sa ating mga mananakay na wala silang masakyan na public utility vehicle. Sa inyong grupo po ba, ano po ba yung gusto ninyong tulong na ibigay ng gobyerno? Because ang piston, sabi po nila, hindi daw po sapat yung binibigay ng gobyerno. Mas gusto po nila na, kumbaga, isuspend yung excise at saka value-added taxes sa fuel products. Tama po ang posisyon ng piston dyan. Tayo po ay nakikiisa sa piston na tanggalin po yung mga taxes ng gasolina at krudo dahil malaki po ang maitutulong nito sa mga drivers para bumaba kahit papaano yung presyo. Well, Jun, sabi nila na 19 pesos tayo sa diesel, 9 pesos tayo sa gasoline, no? Ang assumption natin dito is staggered ng mga fuel companies, pero sa tingin mo, ilan sa mga drivers na lang ang matitira on the road if hindi isuspend tong excise tax? At sa tingin mo, ito lang ang nakikita mong paraan to mitigate the impact? For TNVS po, meron pa pong ibang paraan para kahit papano magkaroon ng additional na income yung mga drivers natin. Kailangan din po siguro, ito po, yung mga commissions po ng transport network companies kung saan po nakakakuha ng booking ang mga drivers, ay baka po pwedeng tignan ito ng ating gobyerno dahil nasa 25 to 30% ang ibang transport network company. Yung iba naman ay 10%. Yung 10% po, yan po, sapat po yan. Kung bababa po yung commission ng ibang transport network company, sa tingin ko po, sasapat pa rin ang kita ng ating mga TNVS driver. Pero, At dito naman sa pagtaas ng gasolina at krudo, maliwanag po, mahigit 200 piso araw-araw ang mawawala sa ating mga driver na TNVS. pero sa part naman, Jun, ng mga yung mga passengers, no, anong mararamdaman namin in terms of sa pricing ng sa TNVS, tataas ba to? O yung ibabayad namin sa mga transport network? Maaari pong tumaas ito dahil alam niyo po may surge po na tinatawag sa TNVS. May surge pricing po. Kapag kukonti po ang mga bumabiyahe at marami po ang nagbubook nating mga mananakay, ay tataas po ang pamasahe ng TNVS kapag ganun po ang nangyari. Pagka ganun po ba, magkano yung nakikita natin ng mga pagtaas as compared to before yung ongoing conflict ngayon sa Middle East? Sa ngayon po, alam ko, kung hindi po binabago ng ating LTFRB chairman, yung fare matrix, times 2 po yung pwedeng mangyari sa TNVS, ang pamasahe po, may pwedeng maging times 2. Pero gagaya po nung mga PUV natin, ang tinitignan po kasi ng gobyerno ay provisional increase if ever. Sa inyo, is that okay din? Oo. Ako. Sir, okay. Ayos lang naman po ang provisional increase, pero ulitin ko po, maapektuhan na naman dito ang ating mga mananakay. Sa TNVS po, kung pag-uusapan lang natin ang TNVS, mas maganda po na subukan munang i-regulate ng LTFRB para ang ating gobyerno ang mga commissions para naman hindi tatamaan yung mga mananakay ng TNVS. Pero sa ibang denomination po, pwede po yan. Provisional increase para sa jeep,
para sa UB Express, sa tricycle, at sa iba pong denomination na transport. Mhm. I was wondering kung nakapag-usap na po kayo, nagkaroon na po ba ng dialogo ngayon, ano, ang LTFRB at saka inyong grupo regarding this concern? Nung nakaraang taon pa po tayo humihingi ng increase po sana sa base fare. Pero ito po ay inatras po natin from 45 to 70 pesos dahil nga nakita po natin itong isang solusyon na hindi tatamaan ng ating mga mananakay. Pero may mga kasamahan po tayo na TNBS grupo na naghain po ng petisyon para itaas ng 20 pesos ang base fare ng TNBS. Kung sakasakali po, until now ay hindi pa rin po maresolusyonan po itong inyong concern, lalo pa ngayon may ongoing conflict sa Middle East. Ang inyong pong grupo ba ay kung sakasakali sasama doon sa grupo ng mga PUVs na hindi muna papasada hanggat mapagbigyan yung inyong mga kahilingan? Kusa na po ang tumitigil yung ating mga kasamahan na TNBS drivers. Hindi na po kailangan silang hikayatin dahil kaysa malugi po, hanap lang po muna sila ng ibang pagkakakitaan at siguro kapag maayos na po ang lahat, saka po babalik para magserbisyo sa ating mga mananakay. June, currently ba yung subsidies na hinihingi, magkano ulit para klaruhin natin ang dapat magkaroon sa mga TNBS drivers? Alam niyo po, hindi pa tayo nakakatikim kahit isang subsidiya Talaga? yung fuel subsidy na yan. Well, At ang pagkakaalam po natin, base sa mga nakaraang fuel subsidy, ang TNBS po nasa 10% po lamang. Dahil ang binibigyan lamang nila ay yung may CPC. Napakabagal po ng proseso ng CPC po sa LTFRB. Lahat po, karamihan, almost 90% ay provisional authority. Pero nung nakaraang buwan, ilang buwan na nakakalipas, nung 3 buwan o 2 buwan pa lang si chairman, ang sinasabi niya, ilalabas niya na kagad ang 37,000 na CPC ng TNBS. Ay nako, nasaan na po yan, chairman? Yan po, inaantay namin para kahit papano, papakinabangan po ng mga TNBS driver yung subsidiya na sinasabi ng gobyerno. Kasi June, based sa report is 9 pesos ang gasoline at I think 60% ng mga sasakyan ng TNVS is gasoline. Tapos pag diesel naman, may mga diesel din naman kayo, 19 yun. Kung hindi staggered ng mga kumpanya to, June, malaki-laki ito. At kung walang subsidy ito, nako, sa tingin nyo ba, more than 90%, kusa na lang, hindi na babiyahe? Hindi naman po ganun kalaki ang sa tingin ko lahat. Hindi ba biyahe dahil dyan lang din po kumukuha ng kabuhayan ang ating mga kasamahan na driver. At syempre po titiisin po nila yan. Pero magiging delikado po dahil hahabaan po nila sigurado ang kanilang biyahe. Kung dati nasa 12 hours sila bumabiyahe para kumita ng sapat para sa kanilang pamilya, ngayon baka madagdagan ng 4 na oras. Dahil alam nyo, kung 19 pesos ang idadagdag sa diesel, kung kumukonsumo po ng average 20 liters ang isang sasakyan, 400 pesos po ang mawawala. Kung gasolina naman, may kulang-kulang 200 piso rin po ang mawawala. Kung sumahin mo po ito, pangkain na po ito, pang-ulam na, pang-baon na ng mga anak ng mga drivers. Kumbaga, tapos ang traffic pa. Anyway, sir, isa rin po sa sinabi ni Senator Win Gatchalian, meron daw po contingency fund ang gobyerno natin na 12 billion, no, para daw makapag-provide ng fuel subsidy sa inyo, no, sa mga PUVs and any public transport. Kayo po ba umaasa na maagarang mabibigay ito sa inyo habang talagang ngayon volatile pa yung prices natin sa fuel products? So na po tayo sa pangako, ilabas na po nila at ngayon po nag-umpisa ng pagtaas ng gasolina. Well, we can see yung frustration yung nga po dito dahil sa nangyayari. Sa inyong mga pagbabiyahe po ba, meron po ba kayong mga nakita rin ngayon ng mga gasoline station that are taking advantage of the situation? Because may mga ginagawa daw ngayon 'di ba, na mag-inspect sila sa mga gasoline station dahil yung iba nagtataas na even dapat bukas pa if ever, 'di ba, yung mga pagtaas at may mga nag-hoard din. May mga experience po ba kayong ganun, sir?
Meron po, actually, dito po tayo sa gas station dito sa South Luzon Expressway. Oh. Medyo tumaas na po talaga yung presyo ng gasolina at diesel. Kaya alam naman natin na hindi lang naman kaangkat yung mga diesel na binibenta nila ngayon. Matagal na nilang nakuha yan. Bakit sila magtataas kaagad? Oo. Pero Dapat kasi, yung mga bagong hango nila at nabili nila ng mahal, doon sila magmahal. oo nga alam mo yan din yung tinatanong ko lagi Yeah. dati sa mga concerned agencies pero ang sinasabi nila kasi it's about replacement cost, not purchase cost, no? So parang sinasabi nila mas importante yun dahil kapag kumuha ulit sila ng supply mas tumataas, doon nila binabawi. Your thoughts on that po? Mali po yan ganyan. Sa tingin po namin na simpleng mamamayan, mali po yung ganyan. Mababa ang kuha mo, tataasan mo ang benta. Hindi po naman yata siguro tama yan. Gaano kataas po ngayon dyan sa gasolinahan na yan? Oo, Yung sinasabi kaysa mo? normal price. Para i-report na rin natin, baka masilip ng ng Department Meron of ba Transport. nag-i-inspection dyan? Kasi sabi nila dapat daw may task force to Isasara daw yung mga inspect. yan, di ba? Oo, nun sa mga Well, nag-aabuso. actually, ang napansin ko dito, nasa total tayo, sa total. Pero wala silang karatula dito sa... Hindi O, naka-display. bawal natin. yan. Bawal yan, kailangan Opo, naka-display. pero baka nandun sa bandang harap. I-check na lang. Napansin ko rin po, kaunti ang sasakyan sa ngayon. Dahil katulad ko po, nagpa-full tank na po ako nung isang gabi. Para naman kahit papaano makabawas. Pero At may hindi pa mga... nagmamahal ang gasolina. Oo, pero meron na po ba kayong mga napuntahan na gasolinahan na kaubusan na ng supply? Although sinasabi ng government, huwag tayo mag-worry because sapat naman ang mga supply sa kanilang mga pinagkukuhanan. Pero may mga reports po tayo na ibang mga gasolinahan na wala na daw pong mabilhan ng kanilang fuel products. Hindi naman po totoo yun sa pag-iikot natin dahil kagabi po pumila naman. Pila nga lang. Mahaba po ang pila at hindi natin alam kung nagkaubusan na. Okay. Sa mga oras na to. Pero ilan po ba if ever sa hanay po ninyo ang kumbaga ngayon talaga tumitigil na? Para lang po natin malaman, tumitigil na sa pagbiyahe dahil nga sa taas ng presyo. Para lang po malaman natin, magkaroon po tayo ng bigger picture na kung gaano po magiging epekto nito sa mga mananakay. Tayo po ay may kaibigan na isang operator na 50 po ang unit niya. Yung 10 po, iginarahin na po ng mga drivers. Nagpaalam na po sa kanilang pansamantala sila nagpaalam sa kanilang operator para makilabas muna. Mamasukan muna sa iba, mag-drive sila ng arawan. Hindi po yung katulad na boundary dahil malulugi nga daw po. So malaking porsyento po yun. Alos 20% po yung porsyento na yun kung kukwentahin po natin. Sana naman yung ibang kasamahan natin maintindihan din nila yung sitwasyon. Pero lumalabas po yung mga drivers para kumita. Pero June, Hanap buhay po. Hindi po hanap lugi, hanap patay. Pero June, di ba yung mga operator na yan, minsan kasi ibang, hindi, yung sa fleet nila, hindi lahat bayad yan kasi naka-loan din yan. So may impact din to sa monthly cost nila. Totoo po yun. Siyempre, hindi naman, yung bangko naman, hindi naman magpapatawad ng ganyan dahil mataas ang gasolina. Parehas pa rin po, kapag na-delay ka sa bangko, may interest ka pa. So, So problema po yan ng operators. Oo. So basically talaga, dahil po itong nangyayari ngayon na conflict sa Middle East, wala pong katiyakan kung kailan po ito matatapos. So, kumbaga, para hanggang ngayon, ganun po yung magiging sitwasyon po ninyo. Titigil po muna yung karamihan sa inyo. Ganun po siguro ang mangyayari. Pero kahit paano, may mga tinatawag tayo ng sasakyan ng electric vehicle. Although magtataas din ang kuryente. Pero malaking tulong po yung mga EV na dumarating po ngayon at pinapalitan po yung mga gasolina at diesel na mga sasakyan ng TNBS. o nga pala June, buti na banggit mo yun kasi nakikita ko sa daan, may mga TNBS na rin na gumagamit ng mga EV vehicles, no? Sa tingin mo, after this, makikita natin ng increase in EV vehicles, tsaka ibaba pricing nito pag nasa app? Parehas lang po ang pricing nito sa app. Ganoon pa rin po ang fare matrix nito. Ang touring pa rin po dyan, yung regular na sasakyan. Kung 6-seater at 4-seater siya.
maganda lang po ito sa mga drivers dahil yung dating 1,200 na gasolina nila Yes, oo. ay nagiging 400 to 300 lang. So Wow. malaking tipid po ito. So- Kaya lang medyo may kamahalan po ang ang electric vehicle. I'm Oo sure. nga, oo nga. Well, June, baka naman may mensahe ka sa mga government agencies concerned na hindi pa nakikipag-usap ng maayos. Ika nga, sabi mo, at wala pang subsidy ang naraabot sa inyo. So baka ito ang pagkakataon na magpadala ka ng message. Ang tawag po sa fuel subsidy na yan, emergency fuel subsidy. Emergency po ito. Dapat po mabilisan at agarang solusyon. Ilabas kagad at hindi na itenga kung ano man yan. No? Sa tingin ko naman nag-prepare yung ating gobyerno at dapat sana itong araw na to mailabas na dahil ayan na po, mag-uumpisa na ang pagtaas ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. So what do you think po na parang natatagalan sa paglabas po ng ganitong subsidy para po sa inyo? Meron po ba kayong alam na maaring dahilan? Baka nag-uusap pa po kung paano sila maghati-hati. Ay, nako. Diyan lang naman ho tumatagal yan eh. Kapag mayroong masamang balak ang nakaupo dyan sa gobyerno, nako sigurado po magtatagal yan. Kaya alam ko pong nagdadasal ho tayo na sana yung mga nanunungkulan ngayon, krisis na, huwag nilang samantalahin ito. May pondo dyan, pondo ng mga Pilipino yan, taong bayan. Sana ibigay nila sa taong bayan ng tama sa oras at tamang presyo. Oo. Ayun, okay. Okay, Meron paano pa? naman po dun sa mga commuters, no? Na ngayon din po ay umaasa na sana hindi din kayo magmahal ng inyong mga pamasahe dahil sila rin nakakaramdam ng ganitong hirap, no? Ng mataas na presyo. Kaya po ang posisyon natin sa laban TNBS ay tignan na lang po muna natin yung komisyon ng mga transport network companies na ikinakaltas sa mga drivers. Kaya po tayo ay ayaw sana natin talagang mag-fare increase or yung base fare man lang ay dagdagan dahil tatama po sa ating mga mananakay yan. Yung mga transport network company naman, malaki na ang kinita nila sa mga TNBS driver. Panahon na po para sila naman po ang magparaya kahit papano sa oras na to. Alright, thank you for that. Tsaka sa oras, Leonardo June De Leon, ang President of Laban TNVS. Thank you so much.